Gandang umaga po. Nandito po tayo para sa isang maikling devotion sa Biblia. Mapapansin nyo, kami po dito, ako po mismo, at ang church ng Risen Christ Jesus Bible Church ng Caloocan, hindi po kami nag-aalok na porket member kayo sa church, puro pera o kaya kung ano mang kontribusyon. Pwede ko kayong maging kasapi namin nang hindi nangangailangan umattend. Kung halimbawa sa linggo may sakit kayo. Good morning, bless you. Good morning, Del. No? So ating pag-aaralan ngayon yung sa aklat ng Proverbs. Ano ba ang technique para i-sustain ang ating blessings? Meron mga nagsasabi kung sa financial management, huwag kang gumastos. Tama nga naman. Pero ang pera naman, pag hindi mo ginastos, ba't ka pa nagtrabaho? Ba't ka pa nabuhay? Ba't ka pa nagkaroon ng retirement pension kahit maliit lang? Talagang dinesign yan para gastusin at huwag kang manghinayang. Kasi kung manghihinayang ka, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na rin gumastos, huwag ka na rin kumain ng masarap na gusto mo. Unfair naman yon. Pero hindi yun ang topic natin. Kumbaga introduction lang. Ang ating pag-aaral ngayon ay makikita sa aklat ng Proverbs. Bakit ito ang napili? One of the secret of answered prayers ay makikita sa practical insights na binigay ng Panginoon kay Solomon. Ang aklat ng Salawikain o kung tawagin natin in English, the Book of Proverbs. At ang sabi rito sa verse 1, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Dapat lahat ng sasabihin natin magiging aligned with purpose in the Lord. Sabi nga ni Pablo, ni Jesus Christ mismo. Pag nagsalita tayo, lagyan natin ng asin, ang lahat ng lumalabas sa bibig natin ay dapat may flavor. Hindi pwede yung bara-barabay, naisipan lang natin magsalita para sumikat, ay hindi ganon. Depende yan sa purpose. Kung artista, talagang dapat mong galingan. Pero hindi naman tayo artista. So, ang talagang purpose natin ay masabi ang kalooban ng Diyos. Hindi yung opinion ni pastor. Alam niyo ba na kayo mga taga-subaybay, kahit dito lang sa amin, we do not require you financial attachment or string. Basta kayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, ang Biblia, connected na kayo sa akin. Magbigay lang kayo ng like, comment, masaya na ako nun. Hindi para sumikat. Para alam ko na mayroon nakikinig sa akin. Kagaya nung minsan nag-post ako, sabi ni Lord, ito i-post mo. Lahat ng nagla-like, ninanam-nam ang post ko, totoong kaibigan ko. Pangalawa, they are supporting me. They believe me in Christ Jesus. Hindi para dumami lang yung likes o para lang magkapera. Huwag naman ganon. Buti kong business ng human business to, God's business. Kami sa Risen Christ Bible Church ng Caloocan, simple lang requirement namin. Manood kayo ng mga videos namin, manood kayo sa praise and worship namin, and acknowledge na nanonood kayo kasi it gives the servants of the Lord encouragement. Kung kami nakaka-encourage sa inyo, ganun din kami sa inyo. Pakinggan nyo yung sinasabi. The preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Naranasan nyo ba may mga sitwasyon na naipit kayo, na corner kayo, o nakanto, wala na kayong mapuntahan, talagang on the spot,
Kung minsan magugulat ka pagka nag-pray ka, Lord, tulungan mo ako, kinakabahan ako. Kahit may faith ka, bakit may sinabi ba si Jesus Christ na pag may faith ka, wala ka ng emotions? Yan ang problema sa mga nangangaral na iba. Hindi ko sinasabing napakagaling ko. Pero isa sa natutunan ko, kahit si Jesus Christ, nung nasa Garden of Gethsemane, alam niyo ba nung nasa Garden of Gethsemane si Jesus Christ? Pinawisan siya parang dugo. Alam na niya mamamatay siya eh. Ipapako siya sa cross. Pero there was emotions. It demonstrates that though He is an infinite God, He took a finite flesh. Pinawisan siya. Natuto rin siya magalit nung nakita nila na one time yung church, yung synagogue, yung temple, ginawa na nilang parang Galatian church. Parang mga Pariseo at Saduseo. Nagalit siya, may emotion siya. Ginagawa niyong palengke, ginagawa niyong Quiapo Church. Yung aking bahay-sambahan ng aking ama na dapat bahay ng panalangin. You made it a marketplace. The house of my Father is a house of prayer. So it's very sad. Sometimes ang ating katawan, alam niyo yan, templo tayo ng banal na Espiritu. Why will you doubt that God is within you? Yung iba kaya ayaw sabihin yun, para lalabas, makontrol ka, ikaw yung pastor, ako lang ang masusunod. Hindi naman ganun lagi. There are times na ang authority ng pastor ay may hangganan din dahil kami ay chimoy ng Panginoon. Hindi kami bossing. Pero it is not an excuse to give you the right na i-bypass nyo lahat ng decision sa church para sa church, sa organized church. But as an individual church, ikaw yun. Ikaw yung templo. Sabi nga niya sa Luke 17, nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Sabi nung mayaman. Sabi ni Jesus Christ, walang makapagsasabi na ang kaharian ng Diyos ay naroon, naririto, nandiyan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. So kung nakikinig ka pala kay Jesus Christ, halimbawa ako nangangaral, salita ng Diyos, hindi yung salita ko lang, nasa iyo ang kaharian ng Diyos. Kung nakikinig ka na may pananampalataya. Pero kung baliwala sa Kanya, how will you obtain the blessing? How will you sustain the blessing? Kaya nga sabi rito, the preparation of the heart of man and the answer to the tongue is from the Lord. Sabi rin dito, ito ingatan natin sarili natin. Hindi ko sinabing kayo, sila, ako, tayo. Sabi rito, all the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Ang lahat ng lakad ng mga tao, take note, lakad nino ng mga tao, tayo yun, ay malinis sa harap ng kanyang sarili. Sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga espiritu. Yung diwa at espiritu, nandun yung sa espiritu. Kaya, nakakalungkot, dahil akala natin tama tayo, nagkakamali tayo. Hindi natin pinagdidiinan, mali ka, mali ako, mali sila. Ang pinagdidiinan natin, iba talaga yung kinukonsulta si Lord. Sabi rito sa verse 3, ito ang verse for the day, commit, very basic, pero hindi napapansin. Commit thy works unto Yahweh, and thy thoughts shall be established. Iukol mo sa Panginoon ang inyong mga gawa at ang inyong mga panukala ay matatatag. Naalala ko nung sa Bible study, yung si Isa pa, yung unang-unang tinayo namin yan. Talagang hard ground ang Amparo. Stony ground.
Biro mo ang kinuha ni Lord, out of marami, naging konti kami. Talagang sinala ni Lord kung sino ang para sa Kanya at para sa akin. Kasi ang pastor, hindi mo naman pwede sabihin, akin to nang walang kalooban ni Lord. Sabi ng Diyos sa akin, tuloy mo yan, makukuha mo 2, 3, hanggang 4 na pamilya. Nagkatotoo, anong year na ngayon? Dati, may mga dumarating, they come and go, okay lang yun. Iba naman dahil sa trabaho, pero palagay ko pag nag-senior yan, wala nang katwiran yan, hindi makakapag-church. Sabi din the Lord made all things for Himself. Yes, even the wicked for the day of evil. So yung mga kontrabida sa mundo, kagaya ng mga corrupt officials, alam naman natin yun kung sino-sino sila. May role sa mundo yan. Parang ano yan, parang grinding stone. Tayo yung kutsilyo, hinahasa. Kung matibay tayo na malapit sa Diyos, mayroon tayong pag-asa, may pananampalataya, hinahasa tayo. And that is one way how to maintain our faith. Naalala nyo nung nag-preach ako nung Sunday, na pag-aralan natin yung anong tawag doon? Yung tinatawag nating faith sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Hindi ka pwede magkaroon ng faith kung wala kang hope. Hindi ka magkakaroon ng hope kung wala kang valid reason what is called love. Remember, God is love in essence. And the way God sees us is the way we should see Him. Spiritually, mentally, emotionally. Pag tayo natatakot and we seem to be alone, kahit ako nade-depress din minsan. Kaya lang nahahagot ako ni Lord. Hindi ko pwedeng sabihin ang taas ng faith ko. Kasi minsan, the wrong mistake of speaking, ang lakas ng faith ko, is pagyayabang. Ang hindi na alam ng tao nagsasalita ng ganon. Faith comes from hearing and hearing from the Word of God. Basic. Pero, pinaparaan lang sa tenga. Basta never give up, kahit may faith ka. Hindi faith yan pag nag-give up ka. Always hope. Miski hindi mo pa nakukuha, i-declare mo, nakuha mo. Tapos habang hindi mo pa nakukuha, have hope. Kasi pag wala kang hope, wala kang faith. Nalapastangan natin ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. At walang pag-asa. Sa paningin natin, walang pag-asa. Pero pag may faith tayo, may pag-asa. Sabi nga ng Proverbs, alam niyo yung pag walang faith, pride yun. Proud heart, pakinggan niyo. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. Kaya rin tayo minsan nabibitin sa mga blessings. Alam niyo kung bakit? Nakakalimot. Mahirap magkaroon ng amnesia. Hindi medical amnesia. Amnesia, yung nakakalimot sa Diyos. Diba sabi niya sa science, amnesia is the state of the mind wherein you forget things. And Alzheimer is a brain disease to forget things. Tama ho ba? Sa mga nag-aral ng medicine. Pero ang sabi rito, bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, bagamat maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Yan. Sa simpleng online translation, ang bawat isa na mayabang ay kasuklam-suklam sa Diyos. Do sila ay magsama-sama, hindi maaaring siya'y hindi parusahan. So nakita niyo ang ating devotion, napakaganda. Ngayon,
Para masustain ang blessing, makikita natin sa verse 6. Pakinggan yung maigi to, napakaganda. Sabi niya, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan, ay nalilinis ang kasamaan, at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Tingnan nyo, kailangan pa tayong matakot sa Diyos. Actually, ayaw ng Diyos yung matakot. Dapat nga mapalapit pa tayo. Pero minsan, katulad ni Moses, kailangan pang mauntog ang ulo bago makinig. Sa sobrang taas ng tao sa paningin niya, umabot na sa kisame, nauntog, aray. Nangyari rin sa akin yan. Nangyari yan sa mga kakilala ko, pastor pa. Madalas, sila pa yung naninisod nang wala na sa lugar. Na parang sila na yung Diyos. Mali yun, mga kapatid. Hindi lahat ng paninisod, kahit maganda ang purpose, ay tama. Ilimit mo rin kasi hindi natin hawak ang buhay ng tao kung hindi ang Diyos. Kahit meron pa tayong gift to heal, to raise the dead, meron talagang gano'n. Naranasan ko yun. May pinag-pray kami, katatawanan pa na buhay. Sa Cavite, naalala ko yun. Hindi lang ako nagkikwento nung nandun kami sa Tabok. Tsaka sa church, mapansin yun, hindi ko kinikwento. Ngayon lang. Kasi pagyayabang yun eh. Pinag-pray mo, nabuhay muli. Pag nakitang yumabang ka, hindi nibibigay ni Lord yung gift na yon. Sa Cavite, may pinag-pray ako sa Malagasang. Sa Imus. Nalimutan ko ng itibidi ko kasi dati umaattend yung galit sa baptist yun eh. Baptist pa ako nun, pero nagpe-pray ako, nabubuhay. Hindi pa ako sumasali sa mga Pentecostal nun. Baptist pa lang ako nun. Hindi tinuturo sa Baptist Church yung bubuhayin mo yung patay. Oo. Yan ay pagsisinungaling kung hindi ko sasabihin. Tapos ito pa sabi, when a man's ways please the Lord, isa rin to sa tip, He makes even His enemies to be at peace with Him. Alam nyo, yung Israel, nung panahon ni David, dahil nga naging kabit niya si Bathsheba, nagkaroon sila ng anak na matay. Sinumpa sila ng Diyos na hindi mawawala ang gulo, away sa pamilya hanggang mamatay si David. Natupad yon hanggang sa panahon ni Nathan the prophet. Ngayon, pagdating kay Solomon, dahil ang kalooban ni Solomon, hindi yung panganay na anak ni David ang uupo. Alam niyo kung sino? Si Solomon. Nagkaroon ng peace. Pero simula nung inimbita ni Solomon, marami siyang chicks. Tapos, ang mabigat pa nito, hindi yung chicks, kaya naman niyang buhayin lahat eh. Ang masakit dito, may mga kanya-kanyang religious belief. Ibang Diyos, nagalit ang Panginoon, tinanggal ang kingdom sa Kanya. Meron nga nagsasabi, may mga historical records na non-biblical sources, nag-practice din ng sorcery si Solomon. Kaya natanggal ang kingdom, nahati-hati ang Northern Kingdom of Israel at Southern Kingdom of Israel. Yung 12 tribes nagkawatak-watak. Kaya mga kapatid, kung ayaw natin mawala sa atin ang health, finances, ano pa, relationship, promotion, ano pa, healing, salvation, number 1, spiritual salvation. Tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. And everything will follow. There will be healing, there will be protection, there will be progress, promotion, and most of all, you will know the will of God. Kaya anong nangyayari dito? Sabi niya, when a man's ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him. Ang isang example niyan, mga demonyo.
pag nagpe-praise ka sa Diyos, gino-glorify mo siya, hindi yung ating sarili. Tingnan nyo nangyayari. Pati mga kaaway, pati yung mga taong binabaliwala ka, they will respect you. Why? Because you have Jesus in your heart. Kahit ang tingin nila sa'yo, bababa. Ayan, iba yan. Si Vic, hindi ang Katoliko, huwag natin pakinggan. Are you sure they're not listening? This is a Bible devotion. Kaya mga kapatid, bago tayo matapos, manalangin tayo sa mga may sakit. Halimbawa, ikaw, lagi kang tensyonado. Karamihan ang sakit ng mga taong tensyonado sa trabaho, kung hindi liver, kidney. Nasa Bible po yan. Another topic yan. Paano natin tatanggalin yan? Do not worry, for tomorrow shall worry itself. Sabi niya sa Matthew 6. Liver. Merong Old Testament and New Testament. Mahaba po yan. Hindi natin itatopic. Pero kung interesado kayo, abangan nyo. Tapos yung pangalawa, yung tinatawag po natin sustainable planning ng Lord. Sabi nga ni Jesus, hindi ba yung tao uupo at gagawa ng plano? Ibig sabihin, si Jesus Christ, marunong ng engineering, marunong ng agriculture, marunong sa law. All around, talagang anak siya ng Diyos. At talaga ang wisdom ni Jesus Christ, hindi kayang tapatan ng kahit sino, kagaya ni Buddha, ni Confucius. Si Confucius, philosopher po yun. Pero sa ibang bagay, confused. Kaya mga kapatid, pag-aralan natin maigi ang salita ng Diyos. Hindi naman salita ni Vic Soto yan ng pastor nyo. Salita yan ng Diyos. Kaya, mas maganda, kahit ang demonyo, hindi ka pwedeng guluhin ng walang permiso sa Diyos. Pag walang permission, mga mga demonic spirit yun, yung accusative spirit yun. Yun yung mga fallen angels na hanggang ngayon, na iba nakapreso, yung iba nakawala, disembodied spirit. So, yung mga yon, umaatake yon, pero hindi sila makagalaw when you speak the name of the Lord and Savior, Jesus Christ. Kailangan may authority ka. Hindi mo kayang kalabanin ng mga espiritong ito. Akala nyo ba espiritu lang, mga demonyo? Buti pa nga mga demonyo, masunurin. Pag inutusan mo sa pangalan ni Jesus, nakikinig. Pero ang tao, dahil may free will, hindi siya basta-basta magalaw ng demonyo. Maliban lang, kung wala ka palang kadala-dala, bigyan ka ng sakit ng demonyo. Hayaan ng Diyos yan. Hanggat hindi ka tumatawag sa Diyos, hindi ka gagaling ng cancer, hindi ka gagaling ng mga tumor, hindi ka gagaling ng diabetes, hindi ka gagaling ng... Ako sa totoo lang, may mga bagay na nagbago sa katawan ko na lumakas ulit Talaga ang wisdom ng Lord, iba sa wisdom ng tao. Sometimes sasabihin ng doktor, ito ganyan opera. Alam niyo ba yung huli kong latest noong 2025? Siguro first half ng 2020. No, thank you bless Alam mo, ginamit ka ni Lord. Alam mo, dapat hindi na ako, dinodoppler ba tawag doon? Nakita nila, isa na lang ang bara ko sa puso. At naramdaman ko ngayon. Kasi nag-e-exercise ako dito, 3 minutes lang, okay na Yung mga hindi ko kaya galaw, ginagalaw ko para, una, masakit. Every morning, ganun ang ginagawa ko pagkagising, bago mag-devotion, nag-pray muna ako. Tapos nag-e-exercise, sarili kong exercise. Dati to hindi ko nagagalaw na ganyan Siyempre, na-stroke ako dati. Ngayon, nagagalaw ko na. Lumalakas na yung katawan. Confident ako sa Lord. Basta hinay-hinay lang, huwag ko abisuin. Kaya mga kapatid, sometimes ang sakit natin galing sa iniisip. Halimbawa, ang iniisip mo, naku, wala na akong pag-asa, mukhang natatakot ako, baka ako mamatay. Ano unang tinitira niyan? Yung brain. Halimbawa, nakinig ako, hindi ako nakinig sa tama, mabibingi yung kanang kontenga. Pinag-aralan po ng Lord yan, ni-reveal ni Lord sa akin. Kaya ngayon,
nangangapa ako, ni-reveal niya. Unti-unti nang lumalakas yung pandinig ko dito. Of course, yung medicine, of course, yung doktor, ministry yan. Pero huwag ka magre-rely sa doktor, magre-rely ka sa Diyos. Balanse, kapatid. I declare healing for those who have diseases from the head to toe. Mula sa ulo hanggang talampakan, nananalangin ako ng pagpapagaling in Jesus Christ's name. Sa mga walang trabaho, sa mga tao nag-e-expect sa kanilang plano na matupad, I give them prosper them, Lord. Prosper them, God, according to your promise in Jeremiah 29:11. You have plans for us to be achieved for your greater glory, Father God. And I claim that whatsoever we shall ask in Jesus' name, that you will do in order for the Father to be glorified. Lord, tinatawag ko lahat ng nakakonect sa Bible study ito. Lord, give all those who are with me the peace of God that passes all understanding. Grant them their prayer request. Alam ko, Lord, hindi mo ko binigo tuwing ako'y lumalapit sa iyo, nagpo-prosper. Binabasbasan ko lahat ng nakakonect sa akin dito. Lahat ng nakakonect sa akin dito ay nakakonect kay Almighty God. I claim it in Jesus' name. Wala yan sa galing ko. Lahat ng family relationships maaayos. No lecture, no sermon. Sinabi ng Diyos yan. A person with a repentant heart. I-promise mo, mag-deal ka sa Lord. Lord, magbabago na ako. Tulungan mo ako magbago. Hindi ko kaya mag-isa. Help me with the blood of Jesus Christ. Help me with the salvation of the Lord Jesus Christ. Na walang kahit anong relihiyon. Ang kailangan ko relasyon sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ayusin mo relationship ko sa mga pamilya. In Jesus Christ name. Ganun lang kasimple. Wait for it. Something will change in the heaven. Wala pa akong problemang hindi niya inayos nung nilapit ko. Father God, I bless all those who listen to this live Bible devotion with healing, salvation, protection, progress, restoration. Lahat ng nawala sa iyo ay kagagawan ni Satanas at sa sarili nating mali. Ibabalik ni Lord yan once na bumalik tayo sa Panginoong Diyos. It's not being religious, Lord. It's being faithful to your word, the word of God, the Bible. I bless in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in Christ Jesus. Manifest all these things and everything will come to pass. Acknowledge everything to the Lord and it will come to pass and it will be established. Kaya mga kapatid, maraming salamat at nandito pala si Bernie. Brother Bernie, classmate ko yan. Salamat. At least nakaabot ka, pwede naman i-replay ito kung sakaling, alam mo na, yun ang maganda sa digital video ng Facebook. Pwede mo panoorin ulit pagkabay namin. Mga kapatid, kung meron kayong may sakit, like cancer, ilapit nyo sa Lord. Pero mangako kayo, stay connected to this fellowship. You will get what you are asking for from the Lord. Bakit? Kasi kumukuha tayo ng pangako sa Lord. Sabi ng Proverbs, chapter 16, verse 3, commit your works unto the Lord, and your thoughts shall be established. Iukol mo
sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Yes, matatatag. Bakit? Promise niya eh. Lord, pangako mo yan eh. Sabi mo, Lord, pag kinumit ko sa'yo, binigay ko sa'yo, sinabi ko sa'yo yung problema ko, sinabi ko sa'yo yung plano ko, matutupad. Kaya nga mga kapatid, the only way para masustain ang pagpapala mo, yung manatili ba, hindi nawawala, consult the greatest doctor in the world, no other than the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa John chapter 14 verse 13, whatsoever you shall ask in my name, that I will do. Why? Tanungin natin, why? That the Father may be glorified. Nag-glorify si Lord pag sinasagot ang panalangin. The only requirement is faith. And keep hoping. Pag hindi pa dumadating, ito ang tip ko po sa inyo. Keep hoping, no matter how long the time is, no matter how short. But do not, let us not forget His goodness. We should be not good for something. No? We should be good for nothing. Kahit wala tayo, meron tayo, isama natin si Jesus Christ sa buhay natin. Pati sa pananalita, never give up. Never say the whispers of the devil. Walang mangyayari. Sasabihin ng demonyo, huwag ka maniwala kay Pastor Vic. Niloloko lang kayo niyan. Binibigyan lang kayo ng sales talk. Hindi po. Nakabatay sa Biblia. Kung sa sarili ko yan, kikilabutan ako. Hindi naman akin yun. Salita ng Diyos yun eh. Naniniwala tayo sa mga dyaryo. Naniniwala tayo sa radyo. Naniniwala tayo sa YouTube. O ba't hindi natin paniwalaan dito sa Facebook yung salita ng Diyos? Pure Word of God. Hindi commentary. Hindi yung haka-haka. Kung ano talaga sinasabi ng Bible, i-commit mo lahat sa Panginoon at matatatag, matutupad. Sabi rito sa online Tagalog, ganito ang sabi. Ibigay mo ang iyong mga gawa sa Panginoon at lahat ng iniisip mo ay matutupad. Yan yung pagka-online Tagalog. Mas accurate pa sa isang Tagalog na. Kaya, ginawa ni Lord for everything for a purpose. Father God, i-bless mo lahat ng connected sa Bible study na ito. Basan mo sila. Huwag mo silang iwanan ng iyong banal na Espiritu. Lord, sabi mo sa Psalms 104 verse 3, Thou have sent your Spirit, and everything shall be created. Ulitin natin hanapin natin yung Tagalog ng Psalms, no? Na binasa ko. Ano yung sabi ko? 40. Ito po ay isang verse para mawala po ang last verse na po to. Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from the violent man who have purpose to overthrow my goings. Kailangan natin yan. Protection of the Lord. Yan ang sinabi ni King David nung siya'y namumudya. Hindi niya sinisi si Lord. Humingi siya ng tulong sa kanya. Ako, ganun din po ako eh. Pagka alam kong alanganin, tinatanong ko si Lord kasi mahirap magdesisyon mag-isa eh. Kaya marami nahihirapan. Minsan sa sakit, karamdaman, kagaya ni Papa noon, akala ng ibang kapatid ko, kahit marinig nila, akala nila dadabog ako dahil nag-uutos siya. Hindi. Nag-uutos siya, bawal eh. Bawa, sinabi ng doktor, bawal uminom ka ng beer ng sobra.
bumili pa rin, nagpabili pa rin. Kaya nalungkot ako. Pero ganun talaga buhay. Tanggapin na lang natin. No? So, bye-bye. God bless. And stay connected. Amen? Awitin natin to. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Mga kapatid, it's not your sin we are talking about. Lahat tayo makasalanan. Let us talk about the mercy of God and repentance. Yun lang naman repentance. Talikuran, wag nang balikan ang mga mali. Lahat tayo nagkakamali. And siguro naman pag nagkamali tayo, may learning. That's the most important thing. Turn away 180 degrees from the sins that we are doing. Tanggalin ang pride. Tanggalin ang inggit. Inggit at yabang tanggalin natin sa ating katawan. Panatilihin natin yung mind of Christ. Feeling of Christ. Pandinig kay Christ. Pagsalita kay Christ. Kilos kay Christ. Hindi natin kayang magbago mag-isa. Bye-bye. God bless.